Ang nakakatakot po ngayon na maaaring mangyari sa Pilipinas, mga kababayan, wag naman sana, no? Wag naman sana. Katok, katok, katok. Etong naipost ni Doc Loren Badoy, mga kababayan, na nagmula di umano ito sa kanyang informant. Posibleng mangyari to, mga kababayan, para sa akin lang. Para matakpan lang at malihis itong issue sa maanumalyang proyekto o sa flood control at sa korupsyon na napakalala na po na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, para matakpan. Pero magdudulot po ito ng magulong bansa. Napakagulo ang mangyayari, mga kababayan, kapag natuloy ito. Kapag pinagpilitan nilang gawin ito sa ating pangalawang Pangulo. Sabi ko nga kanina, magdasal po tayo para hindi po mapahamak ang ating pangalawang Pangulo. Sabi ko, katok, katok, katok. Yan. Yan ang nakasanayan nating mga Pilipino, di ba? Kapag meron tayong mga hinala na posibleng mangyari, katok. Yan. O ito po ang sinabi ni Doc Loren Badoy, mga kababayan, mula di umano ito sa kanyang informant. Hindi po ito dapat binabaliwala. Bakit ko po ito sinasabi ngayon? Para aware po tayong lahat. Halimbawa po, mga kababayan, kung sakasakaling mapadpad po sa lugar ninyo ang ating minamahal na pangalawang Pangulo, depensahan po natin, protektahan po natin siya, mga kababayan. Maging vigilante ho tayo, maging mapagmasid tayo, para wag pong mapahamak ang ating pangalawang Pangulo kasi siya na lamang po ang inaasahan natin na magiging matinong presidente pagdating ng 2028 at siya na lamang po ang aahon sa ating bansa sa ginawa nitong kasalukuyang administrasyon. O ito ho ang sabi, mga kababayan, I just got word from my informant that the plans to assassinate BP that she spoke of a year ago is now going to be activated na, mga kababayan. Kita nyo na? Di ba? Isang taon na ba mahigit mula nung sinabi ni BP Inday Sara na kapag kadesperado na di umano yung mga gustong magpatalsik sa kanya, kasi ayaw talaga siyang patakbuhin sa 2028 sa pagka-presidente, mga kababayan, no? Kapag kadesperado na itong mga magiging katugali ni Inday sa 2028, ang maaaring di umanong gawin sa kanya, sinabi na ni Inday yan na baka ipagurgur siya, mga kababayan. Ayan tanong, hahayaan ba natin na mangyari yun? O ito pa, ngayon tayo mag-ingay. Protect our BP Inday, mga kababayan. Ano bang hinihintay natin? Napakalala na po ng korupsyon sa ating bansa. Pwede naman po tayong lumabas sa kalsada na ang panawagan po natin ay tapusin na ang korupsyon. Itigil ang korupsyon. Ipakulong ang dapat ipakulong. Habulin ang dapat habulin at higit sa lahat, panagutin itong mga magnanakaw. Ang yan lang po ang sinisigaw natin. Wala tayong isisigaw na patalsikin si Marcos, patalsikin si ganito ganyan. Hindi po. Ang isisigaw natin dito, manguna itong si Bongbong Marcos na ipakulong yung mga magnanakaw. Yung mga pinangalanan na imbestigahan, madaliin, tapusin na kaagad. Hindi yung puro naman sila drama kasi. Kaya yung ating mga kababayan, galit na. Yung galit nila na sana ang isisigaw lang nila, panagutin itong mga napatunayan na mga kawatan. Hindi Tuloy, pati itong si Bongbong Marcos, nako, pinagigilan na ng ating mga kababayan. Isa-isang simpleng sigaw na pangunahan niyang ipakulong, no? Pangunahan ni Marcos na ipakulong yung mga magnanakaw, hindi na, iba na ho ngayon, mga kababayan, naloko na.
O baka humantong pa ho ito sa pagpapatalsik na sa kanya. O lilinawin ko, hindi po ako nagsasabing ganyan para hikayatin kayo na pumunta tayo doon sa Palasyo Malacanang, patalsikin natin si Marcos. Walang ganun. Ang akin lang, mag-ingay tayo, lumabas tayo sa kalsada, mga kababayan, para para panagutin itong mga kawatan sa kaban ng bayan. At higit sa lahat, protektahan natin ang ating pangalawang Pangulo kasi ito na nga mga kababayan. Activated na. Going to be activated sa ngayon. Kumaga niluluto na, pinaplano na nila mga kababayan kung paano nila magurgor si BP Inday Sara. Aba kilos, Pilipinas. Kinakailangan pa ba na mayroong isang taong magbuwis ng buhay bago tayo kumilos? Yung ibang bansa, Bangladesh, Nepal, India, ngayon, Indonesia pala, sorry, France, kung di ako nagkakamali, kumikilos na rin sila, di ba? Ulitin ko, Bangladesh, Nepal, Indonesia, kung di ako nagkakamali, France, meron na rin, ngayon doon, meron nga ako nakitang isang opisyalis nila doon na binanatan, gurgur, mga kababayan. Ayaw natin mangyari yun sa ating pangalawang Pangulo. Bago po mangyari yun, naku, wag naman sana, at siyempre wag nating hayaang mangyari yun, ikumilos na ho tayo. Sumigaw ho tayo, magsama-sama tayo, na itigil ang korupsyon, panagutin ang mga kawatan. Wala munang DDS, wala munang dilaw, wala munang pink. Iisa muna tayo ang panawagan natin. Tapusin ang korupsyon. Tsaka na tayo mamulitika. Ayan. Kasi pag bitbit mo ang pangalang pink, Lenny Robredo yan. Pamumulitika yan. Bitbit mo ang kulay na dilaw, Maka-Aquino ka. Politiko pa rin yan. Bitbit natin ang berde, DDS, mga Duterte tayo. Pwede magkaisa muna tayo. Wala mo nang bahid politika. Isang sigaw muna tayo. Tapusin ang korupsyon. Panagutin ang mga kawatan na mga nagkamal ng limpak-limpak na salapi mula sa kaban ng bayan. Uulitin ko, ang sigaw lang natin, para sa akin lang ito lang talaga ang gusto ko. Panagutin lang ang mga kawatan. Pangunahan ni Bongbong Marcos ang mga magnanakaw na habulin niya, ipakulong niya, hindi yung puro lang siya drama. Kasi mahirap na kung mananahimik pa rin siya na ngayon, napakainit na ng ating mga kababayan, baka pati siya madamay. Yan. Ako, nililinaw ko, mahirap na, baka sabihin nila, naghihikayat tayo na people power. Walang ganon walang ganon. Hindi ko hinihikayat na magkaroon ng people power, kundi isigaw lang natin na tapusin ang korupsyon sa bansa. Lahat ng problema nasusolusyonan yan sa mabuting usapan. Di ba, mga kababayan? Ito pa, idagdag ko pa isa. Kaya, protektahan po natin ating pangalawang Pangulo. Ito pa isa, mga kababayan. Natanong itong PNP chief na si Nartates, mga kababayan, ng mga media sa isang, tawag nito, ambush interview. Tinanong kung paano ko mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Indonesia at sa Nepal. Ibig sabihin yung magkagulo na. Pasukin yung mga government agencies, pasukin yung mga, halimbawa, yung kamera, pasukin yung palasyo, pasukin, sunugin. Ang sabi ni Nartates, meron silang pinaplano tungkol dyan. Ito po muna yung caption bago po yung video natin panoorin, mga kababayan. Philippine National Police o PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. in an ambush interview Thursday, September 11, 2025, assures that the police force is closely monitoring the local security situation
and is ready to suppress any form of unrest amid public outrage over anomalies in flood control project. This came in light of violent anti-corruption protest in Indonesia and Nepal. Sir Nartates, hindi naman po siguro tayo magagaya sa Indonesia at Nepal kung makikipagtulungan mismo itong presidente sa taong bayan para tugisin itong mga kawatan. Ngayon, kung mananahimik siya at puro drama lang ang nakikita sa kanya ng tao, delikado ho yan, sir. Baka nga maaaring mangyari sa atin yung Indonesia o yung nangyari sa Indonesia at sa Nepal, pero wag naman sana. Kaya nga hinihiling ng tao, Sir Nartates, ng mga taong bayan na bilisan ng presidente ang paghabol dito sa mga kawatan na pinangalanan na ilang beses pang pinangalanan na nagkaroon ng commission at 25% sa kabuuang total ng proyekto, hindi lang isang pinangalanan kundi dalawa, at marami pang mga ibang mga district engineer na nasasangkot dito. Di bagay pagnanakaw din naman yan. Ang ginagawa nila, sana yung mga yan, yung mga nariyan na, ipakulong na, pangunahan ng presidente. Ganun lang. Pero ang sigaw ngayon ng tao, sa palagay ko lang, mga kababayan, yun lang naman talaga. At palagay ko, wala namang plano ang tao na kumilos o gawin ang nangyari o tulad ng nangyari sa Indonesia at Nepal. Pero pag naroon na kasi tayo o ang ating mga kababayan sa isang ganong klaseng pagtitipon, halimbawa, bukas mayroong pagtitipon, sa susunod na araw may mga pagtitipon, sa mga susunod pa na linggo, mayroong pagtitipon, at bawat pagtitipon na palaki ng palaki, maaaring mag-iba yung emosyon ng tao No? Mag-iba yung emosyon. Yung simpleng panawagan lang, baka mauwi pa sa kung ano. Wag naman sana. Ito na po yung video. Panoorin na po natin mga kababayan. Uniform din, such that lahat ito ay nag-uusap. No? Sir, paano nito may enhance yung operation ng PNP? Makakatulong ba po? Siyempre, there is a clear command and signal, di ba? Pagka-clear yon, siyempre, hindi na maliligaw-ligaw kung saan yung utos and so forth directly. Okay? So, from here, paano nito? Like for example, sinabi na kanina, di ba? How many LGUs have their own 911 before? Iba-iba Iba-iba nga yung number Ngayon, when you dial 911, lahat yun, sila na yun lahat, no? Wherever you are. Ngayon, we have 911 hub na nito 8 places buong Pilipinas. And yan, pagka sumagot ka doon, for example, in Ilocos, Ilocano sasagot. Pagka nandun ka sa Bisaya, Bisaya sasagot. Pagka nandun ka sa is Hulahano ang sasagot. And including Bisaya and Ilonggo. Sir, good morning. Mr. Bryce Hernandez, under the custody of Pasay Police, can the PNP assure his safety while he is there? Okay, we're talking about 911. Maybe just Ay, wala na ba? topic. Opo. Okay, nandiyan naman si Opo. General Tuanyo. Pwede other topic, Okay. sir? Oh. Diba? Sir, gano'ng kahanda ang PNP for possible protest po? May mga inak sa mga protest po ngayon. And di ba andun yung fear na mangyari yung nangyari sa Nepal and Indonesia? Okay, we have already our security plan for dispersal or crowd management and for security. Meron na tayong mga security plan that had been set. And then we have also our information na pwede natin pagtuunan or itong information na to, this is the basis for any operation. And continuously we are monitoring the peace and order and safety in Metro Manila. Not only Metro Manila but nationwide. And ano uli yung tanong mo? Yeah, ano yung paghahanda natin, sir, para hindi mangyari yung katulad ng nangyari pa mga protest sa Indonesia and Nepal? Okay, nagpe-prepare tayo dyan.
Next. Sure, din po sa hotline lang ulit. Oh, How sure na hindi busy yung hotline pag may tumawag? hindi busy yun. Busy yun. Nagre-ring yun. Nagre-ring. Sir, sa part ng PNP, Okay. Sir, kay Bryce Hernandez, Okay, sir, would thank you you. like to say? Okay. Nagpe-prepare daw sila, mga kababayan. So, wag lamang po tayo gumalaw ng labag po sa kagustuhan nila para maiwasan po natin ng matinding sakitan pagdating ng meron tayong gagawin na mga rally. Yung simpleng sigaw lang para wag din tayong humantong sa nangyari sa Indonesia at sa Nepal. Makukuha natin to sa laban na to. Basta iwasan muna natin yung may bit-bit tayong politiko, may bit-bit tayong mga sinusuportahan nating politiko at kulay. Wala muna. Isang sigaw muna tayo. Anti-corruption, yun lang. Makukuha natin yan at matitigil ang corruption na yan na walang nangyaring dahas sa ating bansa. Sana mangyari yan. Sana yung mapayapa na rally, makuha natin yung ating hinahanap, yung ating gusto na matigil na ang corruption. Sa isang simpleng sigaw, di na kailangan ng sakitan. Sana. At sana rin, wag kumilos ng grabe itong ating mga kababayan pagdating sa rally. Baka makikipagpaluan at makipagsakitan na sa mga pulis. Nako, pare-parehas so tayong masasaktan yan. At maraming masasaktan, baka meron pang bawian ng buhay, wag naman sana. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Tigit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.